Po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay manalangin sa lahat po ng kayang tumayo. Bigyan natin ng galang ang salita ng Diyos at ating pong itaas ang ating kamay, tanda po ng ating pagpapakumbaba sa ating napakabait na Diyos. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat, nagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Kalakip nito, Ama, sama-sama kaming humihingi ng kapatawaran sa anuman po kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, mga kahinaan at anumang kamalian. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildes Rada Almeda, langisan mo po't pagpalain ang aming pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. Wasakin mo po ang anumang gawa ng kaaway. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasaway. Demonyong hadlang gawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Demons of all hindrances, cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Makabalik po kayo mga minamahal sa inyong upuan. At bago po ako magpatuloy, mga kapatid, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At patuloy po tayo na nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Wildes Rada Almeda, the man of God, the prophet of God, and his beloved children, sa buong pamilya po ng ating beloved honorable pastor. Purihin ang ating dakilang Diyos. Patuloy po nating inaalaala ang mga ginituang turo at aral ng ating dearly beloved and honorable assistant pastor Lina Z. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. At sa ating lahat po na narito, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating napakabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binabati ko rin po ang ating tagapangasiwa, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy, dito sa inyong lugar at sa kanya pong buong pamilya, sa lahat po ng ating minamahal na mga manggagawa. Hindi ko na po iisa-isahin ang ating mga mangangaral na nanggaling po sa iba't ibang lugar. Praise the Lord. Mga kapatid, ako po'y magtatanong muna. Malinaw po ba ang ating sound? Naiintindihan po ang sound? Dahil dun po sa aming gawi sa side, medyo hindi ganong clear. Siguro dito sa inyo, sa harapan, maganda ang sound. Kasi sa inyo po nakatutok ang ating magandang speaker. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi ng Bible, ang nakikinig po ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Kaya sa ating minamahal na mga bisita at mga baguhan, pakinggan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa inyo pong pakikinig, dito po kayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nandito sa inyong lugar ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kami po ay naglulunsad ng malaking crusade dito sa inyong bayan. Ito pong krusada ng ating mahal na Panginoon, ito po ay para sa ating minamahal na mga kababayan. Sa inyo po, aming minamahal na mga bisita. Di ba nabasa niyo yung paanyaya? Kaya po kayo ay narito? Nabasa niyo po yung mga leaflets, yung ipinamigay po na maliit na papel? Nabasa niyo po mga kapatid yung ating mga banner, yung ating streamer. Ang sabi doon, mga minamahal, kayo ba'y may karamdaman?
katulad ng cancer, leukemia, asthma, o anumang mga karamdaman na wala ng kagalingan. Kayo ba'y drug addict o drug addict? Nais nyo bang magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan? Ang sabi, dumalo kayo dito sa Jesus Miracle Crusade. At ngayon nga po, nandito na po ang ating ibang mga kababayan. Bagamat kayo po ay kakaunti pa lamang ang bilang, pero bukas, sigurado, punong-puno na po tayo dito. Mga minamahal, yung ating mga kababayan na narito, ang iba po sa kanila ay tumanggap na po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Napakalaking bagay po yan, mga minamahal. Yung kayo po'y tumanggap na ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang gagawin nyo na lamang, kayo po'y magpapatuloy. Dahil once na ang isang tao ay mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, diyan na po magsisimulang kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Kaya pinagpala po kayo, minamahal naming mga kababayan. Malapit na po tayo matapos. Huwag po kayo mainip. Palakpakan po muna natin ang malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Bible, mga minamahal, sabi ng salita ng Diyos, magsiparito kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Dito po tayo sa Mateo 11, talatang 28 hanggang 29. Dito po si Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 11, mga talatang 28 at 29. 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nagbibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusupangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, napakalinaw ang sabi ng Biblia. Magsiparito sa akin kayong napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Sabi ng verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaya sa ating minamahal na mga kababayan na narito, ang sabi ng ating nabasa, sa inyong pagparito, sa inyong paglapit sa ating mahal na Panginoon, masusumpungan ninyo ang kapahingahan. Narinig po natin kanina yung mga nagpatotoo. Karamihan sa kanila, dati-rating wala na pong pag-asa. Dahil sila po'y bulok na ang katawan sa karamdaman. Ang iba po'y tinanggihan na ng ospital, wala ng pag-asa sa doktor, wala ng pag-asa sa gamot, wala ng pag-asa sa medisina. Ang iba po nating mga kapatiran, tinaningan na po ang kanilang buhay. Wala ng pag-asa. Pero nung sila po ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, after sila'y mabautismuhan, mga kapatid, tulad ng sinasabi ko po kanina, nagsimulang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil ang kanilang karamdaman ay unti-unting gumaling. Ang kanilang buhay ay nagbago. Yung hinahanap nilang kapayapaan ay kanilang nakamtan. Kaya sa ating minamahal na mga kababayan na narito na nagpaunlak sa panawagan
Panawagan po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, kayong nabibigatang lubha, kayo po na aming mga kababayan, nahirap na sa inyong karamdaman, maaring nahirapan na po kayo sa inyong pagpapagamot, maaring naubos na ang inyong kayamanan, ang inyong pananalapi. Kaya nga, nandito ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. Kayo po na nagpaunlak, kayo po na narito, nagpaunlak sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong kabiguan. Kayo po'y tiyak na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong ginawang paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa paglapit po natin sa ating mahal na Panginoon, hindi po ito katulad sa hospital. Kayo po ay bibigyan ng reseta ng doktor para kayo ay bumili ng gamot. Yung iba po mga minamahal, sasabihin ng doktor, pakainin nyo na ng masasarap na pagkain dahil wala ng pag-asa yan. Yun po yung sa hospital. Sa ating mga kababayan na may pangangailangan, may mga pera, may mga salapi, tatakbo sa ospital. Pero yung iba mga minamahal, kahit humihiga na po sa pera, nawawalan pa rin po sila ng pag-asa. Yung iba nga po, kahit napakayaman na, yung iba nagpapakamatay. Dahil nga wala ng pag-asa. Hinahanap ang kapayapaan, hindi nila masumpungan. Pero ang inyo pong ginawang paglapit ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoon dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, kakaiba po ito. Dahil dito mga minamahal, kung kayo'y pumapasok ng may karamdaman, kapag kayo po'y sumampalataya sa ating dakilang Diyos, kapag kayo'y sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, pumunta kayo dito na may karamdaman, uuwi kayong walang karamdaman. Pumarito kayo na taglay ang kawalang kapayapaan, uuwi po kayong dala ang kapayapaang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero meron po tayong kailangan, mga kapatid. Sa inyo pong paglapit sa mahal na Panginoon, kung sa doktor, sa ospital, ang kailangan nyo, pera. Pag walang pera, wala nang kagalingan. Dahil wala tayong ipagpapagamot. Wala tayong ibibiling gamot. Dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ang kailangan nyo po'y pananampalataya. Wala pang bayad. Kailangan po natin ang pananampalataya. Dahil ang sabi ng Biblia, ang taong lumalapit sa Diyos na walang pananampalataya ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang taong lalapit sa Diyos, dapat lumapit siyang may pananampalataya. Basahin po natin, sabi ng Hebreo 11:6. Basahin po natin. Sa mga Hebreo, Kapitulo 11, talatang 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ang sabi mga minamahal, lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya. So ang kailangan po natin ay pananampalataya. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Last verse. Madali lang po tayo. Pero pag pinakinggan nyo, uuwi po kayo na may pagpapalang dala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalang hindi po nakahawakan, hindi pera, mga minamahal, hindi material na bagay. Ang babaunin nyo pauwi sa inyong tahanan ay pagpapalang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Yung mga himala ng Diyos,
Yan po ang pagpapalang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse po tayo, Roma 10:17. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, ang talata ay 17. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Linawin po natin, minamahal nating mga kababayan, dahil itong krusadang ito'y para sa inyo, para kayo'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin ang pananampalataya. Uulitin natin, mga minamahal, sa paglapit natin sa Diyos, kailangan natin ang pananampalataya. Dahil kapag ikaw ay may pananampalataya, doon mo matatanggap ang iyong hinihiling sa ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung ating mga kapatiran, nating mga kababayan na nagsitanggap ng kagalingan dahil sila'y sumampalataya sa Diyos. Lahat po ng gumaling, magsabi ng praise the Lord. Narinig niyo po? Ang dami niyan. Yung pong nagbago ang buhay, magsabi ng amen. Yung pinagpala ng Diyos, magsabi ng praise the Lord. Tingnan niyo po, ang dami niyan. Mga kapatid, kung kami po, tayo ay pupunta dito para magbiruan lang, sayang. Kung kami po'y pupunta dito, hindi totoo ang dinadala naming salita ng Diyos, sayang po. Yung iba po na aking mga kasama, tawid dagat pa po yan, galing ng Mindoro. Ang iba po dyan, galing ng Olonga po, ang layo. Kami naman, galing ng Cavite. Kung pupunta po kami dito, pupunta tayo dito, na walang katotohanan itong gagawin natin, nagsasayang tayo ng oras, nagpapagod tayo, nagsasayang tayo ng pamasahe, ng panggasolina sa sasakyan. Pero dahil itong aming dinadala sa inyo ay katotohanan, kaya itong krusada na ito, kahit gumagastos po ito ng daan-daang libo, yan po ang katotohanan. Daang libo ang gastos para sa krusada na ito. Para po sa inyo, aming minamahal na mga kababayan. Dahil itong kursadang ito'y totoo. Ang Diyos dito'y nagpapagaling. Ang Diyos dito'y nagbabago ng buhay ng tao. Sa gawaing ito, ang kanser ay gumagaling. Ang leukemia gumagaling. Ang bakla dito nagbabago. Ang drug addict dito nagbabago. Ang wasak na pamilya, inaayos ng Diyos sa gawain na ito. Kung hindi totoo ang Diyos dito, hindi kami magsasayang ng oras. Hindi gagastos ang gawain ito ng daang-daang libo kung hindi totoo ang Diyos dito. Kaya't isisigaw namin na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay totoo. Ang Diyos dito ay makapangyarihan. Ang Diyos dito ay nagpapagaling ng karamdaman. Ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay ng tao. Kaya kayo na aming minamahal na mga kababayan, kayo ang dahilan kung bakit nandito ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Napakasimple lang. Kailangan niyong magkaroon ng pananampalataya sa paglapit niyo sa mahal na Panginoon. At ang pananampalatayang ito makukuha niyo hindi sa butika, hindi sa SM, hindi sa palengke. Ang pananampalataya ay nanggagaling, sabi ng ating nabasa, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Katulad ng napapakinggan nyo ngayon, mula pa kanina ang inyong napapakinggang mga tumatayo dito, kung inyo lamang tututukang mabuti ng pakikinig,
hanggang sa oras na ito, pakinggan nating mabuti ang mga nagsasalita. Ang sabi ng ating nabasa, sa pakikinig ng salita ng Diyos, darating sa atin ang pananampalataya. Kusa yan, magkakaroon ka ng pananampalataya. At kapag ikaw ay may pananampalataya na, ang iyong panalangin, pakikinggan ng Diyos. Kaya nga dito, maraming bulag ang nakakita. Marami ditong lumpo, pilay, nakalakad sa pangalan ni Jesus. Marami ditong kanser. Ang karamdaman, may taning na ang buhay. Nang sila'y lumapit sa mahal na Panginoon, nanampalataya, sila'y pinagpala ng kagalingan. Ngayon, kung ang pananampalataya ay makukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos, anong gagawin nyo? Dumalo kayo. Dahil sa inyong pag-attend, maririnig nyo ang salita ng Diyos. Habang ikay nakikinig ng Word of God, lumalaki ng lumalaki ang pananampalataya mo. At habang lumilipas ang mga araw, hindi mo na mamalayan, gumagaling na pala ang iyong karamdaman. Hindi mo na mamalayan ang kapayapaan, natatanggap mo na. Kaya ang gagawin niyo po, dadalo kayo ng dadalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade. Dadalo kayo ng dadalo para magkaroon kayo ng pananampalataya. So bukas at hanggang linggo, at sa susunod pang mga araw, may gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa inyong lugar. Kaya wala po kayong maidadahilan. So bumalik kayo bukas, magsama pa po kayo. Isama nyo ang kapitbahay nyo, isama nyo ang kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kakilala nyo, na may mga karamdaman, may problema, may suliranin, naghahanap ng kapayapaan, isama nyo. Dahil hindi kayo nagkamali ng pinuntahan. Sabi nga nung aking lola, hindi sasala ang sandok sa palyok. Hindi sasala ang sandok sa palyok. Totoo ang gawaing napuntahan nyo. Totoo ang Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos dito'y naghihimala. Kaya bukas at sa susunod pang mga araw, dadalo kayo, babalik kayo. Kapag kayo pinagaling na ng Diyos, tapos hindi na kayo babalik, maraming ganyan. Dumalo, nagpabautismo, gumaling. Nung gumaling, hindi na bumalik. Kasi ang gusto lang nila, kagalingan. Ayaw nyo ba ng langit? Ayaw nyo ba ng buhay na walang hanggan? Hindi na dumalo, hindi na bumalik. Hindi na umattend. Ang kanilang karamdaman na gumaling, bumalik. Mas malubha. Hanggang sa namatay. Wala nang langit, wala nang kaligtasan. Napakasaklap. Bumalik na nga ang karamdaman, wala pang kaligtasan. Pero kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong paglapit sa mahal na Panginoon, magpapatuloy ka, dadalo ka ng dadalo sa gawain na ito, makikinig ka ng salita ng Diyos, lalaki ang pananampalataya mo, gagaling ang karamdaman mo, magbabago buhay mo, malulutas problema mo, makakaahon ka sa kahirapan. Ang sikreto lang, magpapatuloy ka na maglingkod sa mahal na Panginoon sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Kaya bukas dito, magkita-kita ulit tayo.
Magsama pa po kayo ng inyong mga kamag-anak, kakilala at mahal sa buhay. Mga kapatid, umawit po tayo sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating mabait na Diyos. Itong pag-awit natin sa mahal na Panginoon, ito pinapakalaking bagay. Kaya sa ating mga datihang kapatiran, sa ating mga kapatiran, ang krusada po ng mahal na Panginoon ay para sa ating mga kababayan. Tayong mga kapatiran, tayo ang susuporta. Tayo ang aalalay sa pamamagitan ng ating pagpupuri. Naluluwalhati natin ang ating mabait na Diyos. Bababa ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Atin po inaanyayahan ang lahat ating mga bisita na mga baguhan. Sa pagkakataong ito na po ang biyaya sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Habang ating napapahinggan ang awiting ito, awiting makalangit ang pag-anyaya ng Panginoon sa mensahe ng Diyos na tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ating mahakamtan ang ganap na kapayapaan, kalayaan at kagalingan ng ating mga karamdaman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga bisita po namin, aming inaanyayahan, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng mensahe, ang lahat ng napapagal at namimit ang lubha ay lumapit at siya ay pagpapahingahin. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, maraming salamat dahil mahal ka ng Diyos. Tayo ang dahilan kung bakit minamahal ang paglapit sa Panginoon. Taglay ang makalangit na pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Isuko natin ang ating mga buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At paglapit ng Diyos ang ating ganap na pagsisisi, magpapakumbaba, madarama natin ang kapayapaan, ang kalayaan sa ating mga problema, kagalingan ng ating mga karamdaman. Ito po ang pagkakataon. Ang paanyayang ito ay huwag niyong paliwalain, sapagkat ang nais ng Diyos, kayo po'y pagpapalain. Huwag niyong pigilan ang pagpatak ng inyong mga luha. Tandayan na tinatanggap kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Hindi ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos. Hindi ka iniwan, manalangin ka lamang dahil mahal ka. Mahal kayo ng Diyos, mga minamahal namin kababayan, dito sa bayan ng San Pablo. Ang panya sa inyo ng Diyos ay pagmamahal upang kayo ay pagpalain. Huwag ninyong paliwalain. Mahalagaan niyo po. Mahal kayo ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating mga Panginoon. Minamahal, makadiyos na paglapit at pagsisisi. Sabi ng Biblia na mensahe, magsilapit kayo na papakalapit ang lupa at kayo pagpapahingahin. Ang pagkakataon ito ay karanasan ng lingkod 1986 na ako'y anyayahan sa ganitong gawain. Lumapit sa Diyos at siya'y tanggapin. Ako po'y pinagpala ng Diyos. Dati akong imping na wala sa akin ang espiritu ng komunista. Naging Kristiyano kung tunay mapayapa ang buhay. Lahat ng bagay walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon.
dito po ay mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya. Paglapit nyo na mananampalataya sa ating malapan ni Kristo, naniwala kayo at maniwala na ang Diyos na nagmamahal sa atin kaya pagalingin ang ating karamdaman, baguhin ang ating buhay, bigyan tayo ng masaganang pagpapala. Maka-Diyos na pagsisisi, magsisi po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagtalikod sa kasalanan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig. Sa hindi pa nabautismuhan, magpabautismo po kayo tapos ng ating managawain. At ayon sa mensahe, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, minamahal, ang ika-4, ang Diyos ang magbabautismo sa atin sa Espiritu at katotohanan. Ganap ninyong makakamtan ang kapayapaan, ang kalayaan, ang kaligayahan, bagong buhay, kagalingan ng karamdaman, dahil ang banal na Espiritu ay makapangyarihan. Ang kaaliwan ay isa sa inyong buhay. Araw-araw, ang problema ninyo ay malulutas na sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyo po ang Panginoon. Hallelujah. Kasi po yung kanang kamay, dalawang kamay, tanda ng ating pagsuko at pagpapakumbaba, at sundan niyo po ang aking panalangin babanggitin. Sabihin niyo po ito, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay sumasampalataya sa iyong anak na namatay sa cross ng dahil sa aking mga kasalanan. Ako po ay nagsisisi. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako, pinakamamahal na Panginoon. Tinatanggap kita, Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Gawin niyo po akong Kristiyano sa salita, sa gawa, at katotohanan. Iligtas niyo po ang aking mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba po ang kamay. Kami po ang mananalangin. Mahal na Diyos na mapangyarihan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa paunang panahon may Evangelista Ulisada Almeida, in the prophet of loving God, ang iyong huling propeta sa kapanahon na ito, pagpalain niyo po ay mga kababayang tumanggap sa iba na pangalan. Gawin mo silang Kristiyano sa katotohanan, sa mga kalapangan sa tang buhay. Ito po yung simula ng kanilang paglilingkod sa iyo habang sila'y nabubuhay sa pangalan ni Jesus na kanyang tinanggap. Amen. Minamahal, sabi ng Biblia, pag tayo lumapit sa Diyos na nampalataya, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tayo anak na ng Diyos. Dahil sabi ng Juan 1:12, ang sa kanya'y sumampalataya ay tumanggap, ay nagiging anak ng Diyos. Binibigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Tayo po'y anak ay ng Diyos, mga minamahal. Kaya ang ating panalangin, tatanggapin na po ng ating Panginoong Kristo. Dahil sabi nga ng mga kasulatan, sinong ama sa inyo ang paghumingi ng itlog ay bibigyan ng bato? Ang Diyos ay nagbibigay ng mabuting pagpapala sa ating. Kung anong ating hinihingi, ibibigay ng Diyos. Manampalataya po kayo, minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 59, talatang 2, hindi umiksi ang kami ng Diyos upang di abutin ang ating pangailangan at di naman humina ang kanyang pandinig upang di pakinggan ang ating mga panalangin. Manampalataya po kayo. Ang pananampalataya ay pagsasagawa. Ang pagsasagawa, tayo anak na po ng Diyos. Sabi ng Biblia sa aklat ng Marcos 16, talatang 17, minamahal, ang sumasampalataya ay lalakip ang mga tanda, magpapatong sila ng kamay sa may sakit, at sila ay magsisigaling. Ipapatong niyo po ang inyong kamay sa inyong mga ulo, at tayo sa masamang mananalangin, papalayasin ang lahat ng masamang espiritu ng problema, masamang espiritu ng karamdaman, masamang espiritu ng bisyo, masamang espiritu ng magulong isipan. Utusan natin na siya'y lumayas at yan po ay tatalima. Kaya ipatong niyo po yung mga kamay, minamahal. Sama-sama tayo manalangin. Sabihin po ninyo mga katang sabanggitin ko, mahal na Panginoon Diyos, ako'y nanampalataya sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa paunang panalangin ay Evangelista Ulisada Almeida, mga manggagawa,
aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng sakit, karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cancer, insomnia, TB, diabetes, leukemia, rayuma, in Jesus' name, lumayas ka. Kahirapan, problema, lumayas ka in Jesus' name. Masamang espiritu ng komunismo, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Huminga po kayo malalim. Hinga, taas ang kamay. Taas po kamay, dalawang kamay. Tayo po ay tatalon upang sa magitan ng ating pagtalon, ang matagumpay nating panalangin, nakarating sa trono ng biyaya ng Panginoon. Dahil sabi ng Lucas 6:23, magsiluksok kayong may kagalakan, malaki ang ganti sa inyo sa langit. 3 beses tayo tatalon, sabay sambit ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah! 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 Palakpakan natin mga Panginoon. Amen! Manatili minamahal, manatili muna. Lahat ng pinagaling sa panalangin, sa panalangawang ito, mula noon hanggang ngayon, taas ang kamay. Mga baguhan, lumingon kayo sa likod, taas ang kamay, yung mga kapatiran natin pinagaling. Tingnan po yung nasa likod, nakataas ang mga kamay. Lahat po ay nagsigaling. Mga minawal, si Sister, gumaling na. Praise the Lord! Hallelujah! Ang nabautisman po sa ating gawain, 38 na mga kapatiran natin na bautismuhan. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! At apo'y dadako na po. Pagsalitin po yung yung ating baguhan. Magpasalamat muna. Nakalakad. Pagsalitin muna. Magpasalamat muna siya. Bigyan ng mikrofon. Ano po yung naramdaman ngayon? Bigyan mo ng mikrofon. Sister, makinig. Anong inyong pangalan? Taga saan po kayo? Sa Tonghel po. Ano inyong sakit dati? Sa Tonghel. Ano po inyong naramdaman ngayon? Po. Naglutungkod kayo pag lumalakad. Opo, kasi po malambot eh. Ngayon, bakit kayo? Praise the Lord! Pinalakad ng ating mahal na Diyos. Unang araw ng krusada, naghimala na ang mabait na Diyos natin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. God bless you po. Dadalo ko kayo bukas. Katulad ng mensahe ng ating mga ran,